Okay, go. So, good afternoon or magtatanghalian na. Um, Good afternoon. Welcome sa week 3 natin sa General Physics. Tawag dito, madali lang yung lessons ngayon actually. Yung kahit yung mga susunod na lessons, hindi na ganun kahaba yung computation and hindi mo ganun kailangan mag-analyze. Okay? So, makinig na lang maigi. And mahirap yung mahirap yung module 1 and 2, alam ko naman yun. Pero ito, for me, mas madali. Okay? Galing to sa grade 8 na book. So, supposedly, madali talaga to. Supposedly. Okay, so sabi dito, heat is a form of energy associated with collision of molecules in motion. So, ano sinabi dito? Nanggagaling raw siya dun sa collision, banggaan, ng mga molecules na gumagalaw. So, totoo naman, pag gumagalaw ka talaga, nakakapag-produce ka ng heat. As molecules move, they exhibit kinetic energy and they collide with other molecules. The kinetic energy turns into heat energy. As the kinetic energy increases, the heat formed as they collide also increases. Kinetic molecular theory explains that temperature is the average kinetic energy of molecules in motion. Hence, the greater the kinetic energy, the greater the heat. And when the heat is high, the temperature is also high. So, kagaya na sinabi ko, the more na mas gumagalaw ka, the more na mas may movement, the more na may heat na napoproduce. Best example niyan sa classroom nyo. Diba? Subukan nyo wag gumalaw, maupo lang kayo sa klase, tumahimik. Ano nararamdaman nyo? Mas presko, mas malamig dun sa room. Diba? Pero subukan nyo magharutan sa classroom, nagtakbuhan. Ano nangyari? Umiinit, no? Bukod sa umiinit na yung katawan mo, syempre, nararamdaman mo rin yung heat ng ibang tao. Kasi damay-damay na yun eh. 'Di ba? So ngayon, yung aircon nyo, nahihirapan magpalamig. 'Di ba? Yun ang best example dyan. Heat capacity. Every material has its own heat capacity. Heat capacity is the ratio of amount of heat. Ayan, amount of heat supplied to a body which responds to increase in temperature. Heat capacity can be absorbed when using thermometer. Whenever our body supplied heat to thermometer, the liquid inside of it moves upward. When the liquid stops from moving, it means the substance has reached its heat capacity. So, para saan tong heat capacity na to? Ito yung ratio or amount of heat supplied to the body which corresponds to its increase in temperature. So, ito raw yung energy or yung amount of heat na kinakailangan para tumaas yung temperature ng isang substance. Okay? Para magbago yung temperature ng isang substance. Specific heat is the amount of heat that must be added, yung mas kinakailangan pa na idagdag, or remove from a unit of mass of a substance to change its temperature by 1 degree Celsius. Okay? So, ano yung formula natin? Napakadali. Heat capacity is equals to M, which is mass. Sinabi na to kanina. Ano to? Heat capacity. Ayan, para may lecture. C. Ano yung C na yan? Ito yun, no? Specific heat. Ito yan yung nasa table. Yan yung C. Okay? So, ano to? Specific heat. Ito yung change in temperature. Okay? So, solve na natin. Sabi dito, calculate the amount of heat needed to increase the temperature of 25 grams of water from 20 degrees Celsius to 56 degrees Celsius. So, gaano karaming heat yung kinakailangan para mabago mo yung temperature ng 25 grams of water from 20 degrees to 56 degrees. So, compute natin. Kunin muna natin yung mga given. Una, given mo dyan ay mass, which is 25 grams. Yung change in temperature mo ay from 20 to 56. So, minus lang naman natin yan. Difference lang naman yan. So, 56 minus 20 is 36 degree Celsius. Next, ito mahalaga, class, makinig. Napapansin nyo, ano yung given mo? Gram tsaka Celsius. Pag gram tsaka Celsius, ang katitingin? Ayun o.
gram Celsius. Diyan ka kukuha. Kapag kilogram Celsius, dito ka kukuha. Okay? So, dahil gram Celsius, dito ka sa right side. So, nasan dyan yung tubig? Water. Ayun lang, double check ko lang. Ayan. Water is ito. Water, pure liquid, 20 degrees Celsius. Ayan. 1.00. Ano siya? Siya yung C. So, oops. C is equals to, ano ulit? 1.00. Unit niya, mahalaga yung unit niyan. Calorie per gram Celsius. So, solve na natin. QMC, change in temperature. So, mass is 25 grams times, ano yung C mo? 1 calorie gram Celsius. Yung isa naman, ilan? 36 degrees Celsius. Okay? So, mapapansin nyo dyan, maka-cancel yung gram, maka-cancel yung Celsius, matitira calorie. So, solve natin. So, 25 times 36 lang. Kasi 1, bali wala naman. 25 times 36 is 900. Ilan daw? Ano unit? Sinabi ko na kanina. 900 calorie. Ganun lang kadali. Okay, solve na natin. Para makatapos tayo na maaga. Minsan lang to. A 220 joule of energy is required to raise the temperature of aluminum from 15 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. Calculate the mass of aluminum in grams. So, eto binigay yung nalilito ako sa specific heat tsaka heat capacity. Ano yung heat capacity niya? 220 joules. Tapos, yung change in temperature niya ay 35 degrees Celsius minus 15 degrees Celsius. So, 20 degrees Celsius. Tapos, aluminum yung ginamit. So, nasan yung aluminum? Tapos, ang ginamit dyan ay joule. Tama? Joule yung ginamit. Okay? So, nasan yung aluminum dyan? Ayan, 897. Ano to? C. 897 joule per kilogram. Sige, ayaw mo pang tingnan, Nico. Tama yan, kilogram degree Celsius. Ayan o. So, tawag dito, ang hinahanap natin ay mass. Yun nga lang, ang tricky dito, ayan, sasabihin ko na, mass in grams. Pero, makikita nyo dito, kilogram yung makukuha natin. So, ko-convert pa natin. Tawag dito, ayan na, solve na natin. QMC triangle T. So, ito, 220 joules. Ito, mass hinahanap natin. Ito, 897 joule per kilogram degree Celsius. Change in temperature, 20 degrees Celsius. Cancel, cancel. Divide both sides by, ito, 897, 20. 897, 20. So, maka-cancel din dyan yung yung joule. Matitira talaga kilogram. So, solve natin. Mass is equals to 220 divided by, alam ko napakaliit na lang nito. Napakaliit lang. 220 divided by 897 divided by 20. Mali pa nga yung mali pa yung, ay hindi, tama lang. Tama lang. So, ilan siya? 0.012 kilogram. Pag kinonvert mo yan, 3 decimal places yung pinagkaiba ng gram sa kilogram, diba? So, imumove mo siya ng 3 decimal places. So, 1, 2, 3. So, nandyan siya. So, magiging 12 grams. Yan yung final answer. Okay? Kasi, grams yung hinahanap dun sa problem. Okay? Next. Pusin na natin to. Calculate the specific heat of a copper in joule per kilogram degree Celsius given that 229 joules of energy raises the temperature of 16 grams of copper from 22 degrees to 58 degrees Celsius. Napakadali na ito. So,
Solve na natin. So, meron tayong triangle Q na heat capacity na 222 joules. Mass natin ay 16 grams. Ano yung nito? Specific heat. Okay, dapat yung pumaris dun sa nasa table. Ito, change in temperature, 22 degrees Celsius, 58 degrees Celsius. Ito kahit mag-negative okay lang, pero i-positive nyo na lang syempre. 58 minus 22, 36 degrees Celsius. Ano hinahanap? Yung C. Yan rin naman yan. So, 222 joule is equals to mass is 16 grams C times temperature 36 degrees Celsius. Divide both sides by 16 and 36. 16 and 36. Okay. Ano to? Ayun, yun yung malinis, sir. Ayun mapapansin nyo, kilogram nga pala to. So, dapat ito, kilogram din. So, convert pa natin to. I-move mo siya ng 3 decimal places. So, magiging 1, 2, 3. 0.016 gram. Ay, kilogram. Ito, palitan natin. 0.016. 0.016. 0.016. Okay, sabi na may tricky doon sa tanong eh. Kasi sobrang dali. Diba? So, solve na natin. 222 divided by 0.016 divided by 36. 385.42. Ano yan? Ano yung tinatanong dito? Specific heat. So, ayan yan. Yung joule per kilogram degree Celsius. 385.42. Tignan nga natin dito. Copper, ayan 385 din. So, same lang. Ibig sabihin, tama ka talaga. Next, linear expansion. Makinig. Bibilisan ko na. Ito naman yung pagbabago ng pagbabago ng isang object pag naiinitan. Pag naiinitan kasi isang bagay, ano daw yung sinasabi dito? When solid object, ayan, subjected to heat, the molecules move rapidly and tends to expand. So, pag naiinitan daw, isang bagay, nag-expand. Okay? Due to this reaction, it was concluded that every solid subjected to an increase in temperature tends to expand, and when subjected to decreased temperature, subjected to contract. Ayan increase in temperature to expand, and decrease in temperature tends to contract. So, ito lang din yan. Diba? So, ano to? Ito yung change in length. Diba? Ito yung original size. Original length. Ito yung change in temperature. Ito yung coefficient. Ayan coefficient. Ito yan. Ayan yung table na yan. Okay? So, solve na natin. What is the increase in length of an iron bar which is 10 meters long at 5 degrees when the temperature rises to 30 degrees Celsius? So, una, length natin, original, is 10 meters. And then, yung change in temperature natin is 30 degrees minus 5 degrees. Bali, 25 degrees yan. Next, iron bar. Nasaan yung iron bar dyan? Eto, 1.2 yung coefficient natin. 1.2. Ito wala nang wala na siya, hindi nakagano kanina. Kahit alin na dyan yung gamitin nyo. So, 1.2. So, solve na natin. Ano hinahanap dyan? Change in length. Nasaan yung formula? Change in length is equals to coefficient, original length, change in temperature. So, ano yung coefficient natin? 1.2
Original length mo ay 10. Change in temperature mo ay 25. Eto, mapapansin natin, hindi siya hindi mahigpit sa, hindi maigpit. Ayun, yun ang, eto, ayun yung unit niya. Sinabi ko na nga ba may mahirap dito eh. So, eto, ang unit niya ay 1.2 times 10 raised to negative 5. So, ito dapat meron pa. Times 10 raised to negative 5. Double check ko lang sa book. Ayan, tama na to. So, sir, paano yan? O, ganito. 1.2. Kaya, panuhin mo na. Parenthesis mo na. 1.2 times 10 raised to negative 5. O, times 10 times 25. Ilan? 0.03. 0.003. Ano yan? Ano unit niyan? Ano unit ng length? Ayan meters. So, dapat meters din lalabas dito. Okay. May sinabi ba kung anong Wala naman sinabi kung anong unit gagamitin. So, tatanggapin natin yung 0.003 meters. So, ano lang naman yan. Nakita mo naman, konti lang yun sa temperatures, kaya konti lang talaga yung magiging difference niyan. Kahit tayo naman, 'di ba? Pag may hindi naman natin nahalata yung yung pagbabago nung length, 'di ba? So hindi talaga 'yan kita ng naked eye lang. So a steel bar change its length by 0.7 meters. So change in length is 0.7 meters at 140 degrees change in temperature. Okay? What is its original length? So, 0.7 meters daw. Tapos, ano isa? Coefficient natin ng steel bar? 1.2 din. Pero isa hinahanap natin is original length, 'di ba? So, 1.2 times 10 raised to negative 5. Tapos, 140 degrees. So, divide both sides by 1.2 times 10 raised to negative 5, tsaka 140 degrees. 1.2 times 10 raised to negative 5, tsaka 140 degrees. Okay? So, length is equals to, ito medyo mahirap, 0.7 divided by, parenthesis ka na lang para safe, 1.2 times 10 raised to negative 5. Ayan, dinivide mo, 'di ba? Equals, divide mo ulit sa 140 degrees. Ano lalabas? 416.67. 416.67. Ano unit mo dyan? Ng length, ayun given meter. Okay, so last. A brass washer has a circumference of 15 centimeter. Circumference to at 15 degrees Celsius. Its diameter increased by 0.013 cm when the temperature raised to 30 degrees. What is the coefficient of linear expansion of the bars? So, coefficient, yung coefficient hinahanap. Kasi, meron na tayong change in length na 0.0013 cm. Meron din tayong change in temperature na was raised to. So, 30 degrees minus 15 degrees. So, 15 pa rin yan. Tama. Next. Ano pa? Original length. Ito, mapapansin nyo, ang circumference, para makuha ang circumference ay 2 pi r. Okay? So, para makuha mo yung diameter lang, 'di ba? Para makuha mo yung diameter lang, or 2 pi r or pi diameter. Okay? So, ano ibig sabihin nun? Para makuha mo yung diameter, yung 15 centimeter,
Divide mo lang sa 3.14. So, ano siya? 4.77. Yun yung diameter. So, diameter is 4.77. Sir, paano ulit nangyari? Kasi nga, eto, circumference mo ay 15. Pi is 3.14. Diba? So, divide both sides by 3.14 para makuha mo si diameter. So, yun yan. So, solve na natin. So, ano yan? 0.0013 is equals to, mass natin is, walang mass, no? Hindi, wala pala talaga itong mass. Ang original length pala, hindi mass. Original length mo ay 4.77 tsaka 15 degrees Celsius. Ang meron ka lang is yung ang hinahanap mo ay coefficient. So divide both sides by 4.77 and 15. 4.77 and 15. Okay, so coefficient is equals to 0.0013 divided by 4.17 divided by 15. Oops, 15. Ayan. 0. Ilan yan? 4. Magkaiba pa yun nandito sa libro. Pero ano lang, sa round off lang to, pakiramdam ko. 0.00. 002 eh. O magkaiba kami. Ayun, mali yun sa libro. So, ano sagot? 0.0021. 0.00 ilan? 21. Okay? So, pag ginawa mo yung scientific notation, lipat mo lang ng dito. 1, 2, 3, 4, 5. So, magiging or 2.1 times 10 raised to negative 5. Ano yung unit natin dyan? Ayun o. Ano ba yan? Degree Celsius lang ata ito eh. Basta yan, yung coefficient. Ang gulo. Ito lang yung nakikita kong unit. Times 10. Okay? Basta yan, yung coefficient. Pero nandito naman yung ano eh. Ano ba to? cm. Kaso lang mag-iiba. Hindi, wala talaga siyang ano. Kasi kung may unit yan, dapat nagko-convert tayo. Okay? So, yun lang. Madadali lang to. I hope masagutan nyo ng perfect. Susunod na topic is madali lang din. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Mag-upload pa ako and kakain. And God bless you guys. Salamat.